Hello po, bro. Ay, Hello po, bro. Magandang umaga po sa inyo lahat. hello po. Ayun. Hello, Bird Valley. May video po Bro. ba? Ayan. Opo, bro. Ayan. Yan po ang ating pong bisita. Bro. O ang ating guest speaker, si Bird Valley Billones. Kumusta po, brother? Awa tulong, bro. Okay naman po, bro. Ayun. Sige. The floor is yours. Pwede po kayong magkwento na. Nabigyan ko na kayo ng idea. Nagsimula na ako nung Thursday. So, Opo, bro. Bago po sa lahat, mga kapatid, marami pong salamat sa Panginoon sa araw pong ito na patuloy po tayong binibigyan ng lakas at pangunawa na maging maayos na Kristiyano. Ang experience ko lang po, bro. Pasintabi po sa lahat ng mga nakikinig, mga kapatid. Ako, yung experience ko lang pong isasabihin ko sa inyo, pero hindi ko po sinasabing gawin nyo po. Para po tayo makamove on, and the best way po natin gawin, o ako ang ginagawa ko po, is make sure po natin yung puso nating malinis. Para po ma-accept natin agad na yung masamang nangyari sa atin sa loob ng MCGI, ma-accept natin. Meaning, pag kasi inano natin yung galit na nangyari sa atin sa loob, hindi tayo makakamove on. Bakit ko po nasabi to? Kasi po, tinuruan tayo ng ating Panginoon na maging mababang loob, yung mga nanakit sa atin, ipagdasal natin sila na magising sila dun sa mga bagay na alam nilang tama pero mali pala. Marami po sa atin, lahat tayo sinasabing exiter, masama, mapupunta sa impyerno. Ano po dapat ang gawin natin? Dapat po ba nating sabihin na i-curse natin? Hindi po. Dapat po ipagdasal natin sila na sana maunawaan nila at yung the best gift na binigay sa atin ng Panginoon ay ito po yung pumili o gawin natin yung gusto natin na ayon sa yung feel natin na tama. Kasi ang nawala sa atin, mga kapatid, alam nyo, yung pagiging natin, yung binigay sa atin na magdesisyon para sa sarili natin, whether tama o mali, nawala sa atin yun eh. Kasi yung nandun tayo sa loob, ang feel natin, tayo lang maliligtas. Ang MCGI lang ang tama. Ang iglesia ni Cristo, Katoliko, mali na. Kasi ang tinuro sa atin, tayo lang maliligtas. Mali pala yun. Dapat marunong tayong i-analyze natin ang mga bagay-bagay. Ito ba'y tama? Tama ko bang gawin to? Tama ko bang patulan yung mga taong sumisira sa pagkatao ko? Tama ko bang gantihan? Hindi, bilang isang Kristiyano, hindi po dapat. Sa akin po, hindi ko dapat patulan sila. Whether sinisira nila yung pagkatao ko, kasi dati po dito sa Texas, galit na galit sila. Matunog yung pangalan ko kasi ako raw ang dahilan kaya ang daming nag-exit dito sa Texas. Ano pong sinasabi ko lagi? Sabi sa akin ng anak ko, pa, ang daming sumisira doon tapos may Tatay Felix pa. Anong sagot ko po sa anak ko? Bayaan mo lang sila, anak. Dahil alam natin sa sarili natin, hindi tayo ganun. Huwag natin patulan yung mga taong nagsisira sa atin. Kasi sa totoo lang, lahat tayo, mga kapatid, ipagsusulit natin yan. Ipagsusulit natin. Hindi sila ang dapat nating katakutan. Ang dapat nating katakutan, yung magsusulit sa atin. Ano ba pag tayo ba'y namatay? Ano ba dapat nating Wala eh. Kasi itong katawan na to, temporary lang to, mga kapatid. Tapos, lahat tayo, pwede tayong mangaral. Kung gusto nyo mangaral, kung
maghanap kayo po ng mga outlet para malimutan nyo yung mga experience nating masama sa loob. Pag meron po may nag-post dyan na laban sa atin, bayaan nyo lang sila. Hindi natin dapat silang patulan. Pinapasama tayo, okay lang, bayaan mo. Importante sa atin, malinis yung puso natin. Kasi diyan nagsisimula yung galit yung pag nakanti ka, ano ka na, gusto mo nang gumante. Gusto mo nang binura ka mo, murahin mo na. Mali po. Kasi hindi naman ganyan ang tinuro sa atin sa loob Ang tinuro sa atin bilang isang Kristiyano, yung kailangan marunong kang magparaya, magbigay ka ng hayaan mo yung kapatid kung anong gusto niyang gawin, karapatan niya. Lahat tayo, karapatan nating gawin ang gusto natin. Kaya nga binigyan tayo ng freedom ng Panginoon Lahat ng gusto mong gawin, gawin mo. Kung saan ka masaya, gawin mo. Pero yung parang ididikta ka, sabihin sa'yo, ganito. Sa loob, sa loob, ganyan ang ginawa sa atin Bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Which is para tayo naging robot. Mga kapatid, ibalik nyo sa sarili nyo yung maging kayo, mapanuri kayo. Isipin nyo muna, ito bang bagay na ito, tama ba to o hindi? Tama ba yung ginagawa kong babanatan ko rin sa kanila na pangko-curse? Hindi po. Kasi sa ating lahat ng mga Exeter, Pino tayo Manilta Kasi iniisip muna natin, makakasakit ba tayo o hindi. Pero yung sa loob, for sure po, lahat yan sila, ang tingin nila sa atin masama. Which is, ang nangyayari, sila ang nagiging masama, hindi tayo. Ipagpatuloy lang natin yung mga natutunan natin. Tsaka huwag kayong matakot na lumabas kayo, saan tayo pupunta. Kaya sabi ni Brad CJ, at lahat ng mga kapatid, mismong tayo ang magliligtas sa kaluluwa natin. Hindi ako, hindi si Brad CJ. Dahil yung pagsunod nyo po, pagsunod nyo dun sa tama, hindi yung pagsunod na sabi ni Brad Josel, sabi ni Brad Daniel, hindi po yun Hindi po sila ang magliligtas sa ating kapatid. At wag po kayong matakot. Dahil yung utos na yan, sinulat na po sa puso natin yan. Sinulat na yan, nakalagay na yan sa puso Imposible pong maalis yan. Maaalis lang yan, mga kapatid, pag ang puso mo nakurap ng galit. May mga kapatid tayo na kasama po ako sa ibang GC. Maraming GC yan may kwento ko lang sa inyo. Merong isang mga kapatid, binlock ako para hindi ko makita. Okay lang po, walang problema yung karapatan nyo po yan. Kung sa tingin nyo na hindi ako karapat dapat sa GC nyo, salamat po sa Diyos. Basta lahat po tayo mga kapatid, may karapatan tayo para mamili. Basta ang importante, how you handle yung mga sitwasyon na hindi ka magkakaroon ng puot sa puso. Yun ang importante sa atin. Kayo, kung gusto nyo sumama sa ibang reliyon, karapatan nyo po yan, kapatid. Para po mag-heal yung mga sugat na naranasan nyo. Pero, karapatan po rin namin magsalita na galing sa puso namin. Si Brad CJ, ako po, lahat po ng mga kapatid, lahat po tayo may karapatan. Importante po yung respeto sa tao. Lahat po, kailangan respetuhin. Kahit po masama ang dating sa tenga natin, respeto pa rin po. Kasi diyan po magsisimula ang argument pag halimbawa hindi maano sa tenga nyo. Galit tayo, haway na tayo. Wala po tayong pinag-iba sa loob ng MCGI Care. Pag ganyan po. Pero kung matuto po tayong tumanggap ng opinion ng kapwa, respetuhin po natin 'yan. Lahat po ng mga bagay na 'yan, maaari pong pagsunod sa Panginoon. Hindi po pag sinabing wala ka na pong iglesia, wala na. Palaboy ka na o sira na buhay. Hindi po Gaya po sinabi ni Brad CJ, yung simpleng pagtupad sa mga inuutos ng Panginoon sa pagkandili sa pamilya mo, respeto sa kapwa, yung wag mag-curse ng kapwa, wag
isasabihin mo yung baho ng kapwa mo. Sa tingin ko po, ano na yun eh, sapat na yun para pagsunod sa Panginoon. Yun ang, ay ko po, at ito pang isa, para po maibsan yung galit nyo, yung isipin nyo po yung mga bagay na source kung bakit kayo nagkakaganon. Once na na-eliminate nyo na po yung bagay na yan, marami po ang chance nyo maalis na kayo dun sa galit, dun sa loob. At the same time po, yung mga tao na connected, bakit kayo nasaktan? Ano nyo na po, i-reboot nyo yung sarili nyo. Para kasi unti-unti, pag nakikita yung mga tao, nagpa-plus dyan sa FB, MCGI, ganito ganyan, magkakaroon ka pa ng intention na mag-react badly mag-react ka. Ang gawin nyo po, sa akin po, ang ginagawa ko, pag medyo, bumabalik yung sakit, ko na lang, i-off ko, para hindi bumalik. Kasi once na, nagpa-plus sila, tapos hindi ka makakamove on eh. Dapat yun, i-forget mo na, i-rewind mo i-reboot mo yung sarili mo para hindi na bumalik. Pero halimbawa, nag-plus sila, tapos nag-react ka na nag-react, wala. Hindi ka makakamove on. Dahil nandyan pa rin eh. Pero once na na-endure mo yung post sila ng post, hindi ka nagre-react, bayaan mo lang sila. Kasi, sa totoo lang, ang Panginoon ang mag-ano sa atin, ang huhusga. Bayaan mo sila. Karapatan nila yan. Let them be. Pero ikaw, bilang Kristiyano, ang karapatan mo, wag kang magkaroon ng galit sa puso. Kasi nakukurat tayo eh. Tsaka isa pa, pakiusap ko, lahat na ng bagay na nangyari sa atin, wag natin sisihin ang Panginoon. Kasi buhay pa tayo. Yung buhay na to, binigay sa atin kasi million cells tayo eh. Tapos nabuhay tayo, binuhay tayo. Tapos sabihin natin, ay nangyari sa akin yan. Sa loob ng MCJ, kaloob ng Diyos yan. Kasi nagagalit ako sa Diyos. Huwag po. Hindi po kasalanan ng Diyos ang nangyari sa buhay natin. Merong mga bagay na nangyayari sa buhay ng tao na hindi natin expected. Yung bagay na yun, doon tayo matututo. Sa na yun, sa pagkakamaling yun. Pero pag hindi ka nagkamali, hindi ka matututo. Parang grade 1 lang yan eh. In the first place, kailangan mong masaktan para matuto sa mga bagay. Wala pong mga tao na natuto o naging magaling, hindi nagkaroon ng failure. Kaya ang masasabi ko po, mga kapatid, pilitin nating huwag magkaroon ng galit sa puso. Bayaan nyo sila. Hayaan nyo silang sirain tayo. Okay lang yun. Basta the best way na gagawin natin, ipagdasal natin silang magising sa katotohanan. In the long run, yung pagdarasal natin, mas makapangyarihan yan kaysa sa pagsira sa kapwa natin eh. Yun lang po ang masasabi ko mga kapatid. At lahat po ng choice nasa inyo. Whether na susunod kayo sa akin, kay Brad CJ o sa mga kapatid dyan, nasa inyo po yan. As long as na magiging mabuti kayong tao, go po sa lahat. Pero yung iba po, katulad ko po, hindi na po kami maano sa mga iglesia kasi choice po namin yun. Pero yung kayo po, gusto nyo ganito, ganyan, meron po nangangaral, as long as masaya po kayo, na alam nyo nakakatulong kayo spiritually sa tao, go po. At ito pa bro, ang pakiusap ko po, marami sa akin nag-a-add bro, tapos, ang kasunod nun, alam mo kung ba, next, baka pwede ako makahingi ng ganito, makahingi ng ganyan. Ako po, regular lang po akong tao dito. Meron din, hindi ko po kailangan sabihin, kung nakikinig po yung dalawang tao na nagsasabi sa akin na pinipili mo lang yata ang tinutulungan mo sa loob o sa labas eh. Sabi ko, sis, hindi ko kailangan i-detalye sa iyo kung minatulungan ako o hindi. Sabi ko sa kanya, patawad po, pero kung mag-a-add po kayo sa akin, tapos after that, sabihin niyo po akin, pengi ng ganito, pengi ng ganyan. Wag na lang po.
Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. At sa huli po, mga kapatid, manatili po ang kapayapaan, ang pagpapakumbaba sa kapwa, at lagi natin idalangin ang mga taong nasa loob. At wag po natin sila i-curse gaya ng ginagawa nila sa atin. Okay lang po kung sa tingin nilang tayo mapupunta tayo. Ito pa is Brad CJ. Merong nasa loob na 30 years or what. Wag po nating isipin na kung 30 years siya, mas masakit ang nangyari sa kanya kaysa sa ating 6 years or 10 years. Hindi po. Lahat po tayo nasaktan. Hindi natin alam kung anong level, kung hanggang saan. Basta ang isa lang po ang pare-pareho lang po ay nasaktan tayo. Marami pong salamat sa lahat ng kapatid at nawa po, Brad CJ, pagpatuloy tayo sa hikayat sa mga kapatid na maging maayos na Kristiyano. Salamat po sa Diyos. Wala na. Gusto kong nakikinig lang. Masarap pala nakikinig lang. Very well said po, Brad Wally. Brad Wally, hindi ka pa nakapag-introduce ng bahya eh. Kailan ka ba naanib? Bro, August 24, 2019 po. Ang nangyari po sa akin, nakalipad po kami dito 2018 sa Iowa. Tapos po, ayun, naghanap ako sa Iowa ng iglesia. Sabi ko, natupad na yung mga wish ni Mrs. Nakapunta kami ng Amerika. Lahat po ng wishes natupad. Sabi ko parang may kulang. Sabi ko, na-recall ko si Brad Eli kasi nakinig ako kay Brad Eli nung nasa Pilipinas ako. Tapos ito po, naghanap ako ng lokal dito sa US, wala akong makita. Tapos kumontak ako doon sa classmate. Alam ko bro, kilala mo si Melay Malangkil eh. Parang Is Melay. Ayun. Siya bro, ay yung classmate ko sa high school. Tapos yun, inano ko sa kanya, kinontak ko. Tapos ang experience ko nga dito bro, medyo sablay dahil kinontak ko yung diakono ng Chicago. Hindi ako pinapansin, bla bla bla, ang daming At nagpilit pa rin ako. Naghanap pa rin ako ng way. Tapos yun, finally, may sumagot na sa Chicago din, dun din. Yun, nabautismoan ako August 24, 2019. Pag ko doon, travel ako doon ng 5.5. Alis ako dito ng alas 7 yata. Tapos dating ko doon 11:30. Tapos yun, tulog ng 1 oras, biyahe ulan 30 minutes sa lokal. Yun ang siguro once lang ata ako, twice lang nakatin sa Chicago dahil ang layo ng biyahe. 5 oras kalahati. Tapos ayun. Tapos lumipat kami dito sa Texas 2023. Naghanap na naman ako naghanap ako ng lokal dito. Sabi ko salamat sa Diyos dahil may lokal kami. Ang travel naman namin panlokal 1 oras. Gising ako ng 1:00 na madaling araw. Travel kami ng 2. Dating ako ng 3:30 na madaling araw sa lokal. Tapos yun ang routine. Tapos ang routine natin kasi pag Tuesday late na natatapos 10 to 11. Tapos sa Friday ganun din 10. Tapos tulog ka ng 1 oras o 2 oras. Tapos prepare ka naman ng TG natin Saturday. Pagdating mo naman doon Saturday ng TG, matatapos yun 10 a.m. Tapos pagkatapos ng 10 a.m. bro, ayun na, yung brainwash natin na 2 hours na kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan, kailangan ng ganyan. Yun ang routine natin. Tapos, yun nga, lately, nagla-like ako sa FB ni Brad Badong. Tapos, sabi nung kapatid, bro, wag mong i-like yan, kalaban natin yan. Sabi ko,
Bakit ganun? Tama naman yung sinasabi ng ano ni Brad Badong. Bakit kalaban? Nagkaroon na ako ng curiosity, bro. Tinawagan ko ngayon si Brad Badong. Tapos yun nga, nakausap ko si Brad Badong. At the same time, yung lahat ng sinasabi niya, consistent. Tapos, yung feel ba na mabuting tao yung ano kapatid. Yun, inano ko siya, kinausap ko. Tapos, on that day, nagsabi ako sa manggagawa namin na, bro, may mga tanong ako kay Brad Daniel. Baka pwedeng matanong ko to. Tapos sabi sa akin ng ano, ng manggagawa, sasagutin ni Brad Daniel lahat ng tanong mo. Tapos kinausap ko rin si Brad Badong, kinumpirm ko talaga totoo ganyan. Tapos sabi ko sa manggagawa, hindi na ako a-attend kasi ayaw niyong sagutin yung mga tanong ko. Tapos pagkatapos noon, pumunta sila. Ang daming mga kapatid dito eh. Yung 30 yata sila. Isang batalyon. Eh ang nakakatawa niyan, bro, nagtago ako. 2 oras ako sa closet kasi ayoko silang harapin dahil ayoko na pinipilit pa ako. Sarado na isip ko eh, parang nabuksan na niloloko tayo eh. Ayun, nag-ano sila, nag-live sila ng kanta-kanta dito, okay lang, nag-iiyakan pa yung iba. Kala nga namin genuine. Tapos after nun, may nagte-text na sa akin. Sabi sa akin nang damay ka pa, sa impyerno ka mapupunta. Bro, ano yun? Jaco na yun, 30 years dito. Sabi ko, sis, hindi naman yata tama yung binabanggit mo. Hinuhusgahan mo na ako. Ikaw ba ang Panginoon para husgahan ako sa impyerno ako mapupunta? Tapos bro, sinend ko siya ng mga talata. Tapos hindi na response. Tapos yung isa naman, ganun din, sabi sa akin. Bro, saan kayo pupunta? Wag ka naman damay sa ganito, pati pamilya mo, dinamay mo. Kasi bro, yung yung asawa ko tsaka anak ko, November lang na anib. Tapos December ba? December yata o January, nilabas ko na sila. Tapos alam mo sabi sa akin, alam mong brainwash to mga kapatid. Sis, pwede naman kayong umattend. Huwag nyo na lang isama si Brad Wally. Pwede pa rin kayong magpatuloy sa iglesia. I-ano nyo na lang yung si Brad Wally, pabayaan nyo na lang. Pero mo bro, ganyan ba ka-desperate ang MCGI na pinapatuloy nyo, pinaghihiwalay nyo yung pamilya? Sa totoo lang, maawa naman kayo sa konsensya nyo, sa kaluluwa nyo. Nagiging kasangkapan kayo ng masama. Imbis na intact yung mga pamilya, hindi nyo, pinaghihiwalay nyo. Nakakaawa pero ang masasabi ko lang, yung mga nasa loob, huwag nyong piliin yung iglesia. Piliin nyo yung pamilya nyo. Kasi yung pamilya nyo, simulat bata pa yan, o nanay nyo, kapatid nyo, kilala nyo na yan At hindi ang iglesia ang magliligtas sa inyo, mga kapatid. Yung pagsunod nyo sa tama. Hindi yung pagsunod nyo sa gusto nyo na sa tingin nyo tama. Hindi Sundan nyo lang yung puso nyong malinis. Hindi kayo magkakamali. Tapos may sinabi pa sa akin yung anak ko. Bro, sa worship ikaw ang topic. Nadula si Brad Victor. Sabi ko, bayaan mo sila anak. Pagdasal na lang natin. Kung ginagawa nila akong masama, o mapupunta ako sa impyerno, bayaan mo sila, karapatan nila yon. Ang maganda lang sa ating bro, nabuksan yung isip natin.
yung freedom na tayo mamili na ano na trigger eh. Hindi katulad nandun tayo sa loob. Dati tayong dilulo. Kala ko pag sinabi sa akin ni Mrs., bakit ganito? May napapansin ako. Wala, sarado isip ko, bro. Kasi ang nasa isip ko pagsunod eh. Kung pala, nasasaktan ko na yung pamilya ko. Nasasaktan ko na yung asawa ko. Kasi naging dilulo na ako eh. Hindi ko na yung feeling ng asawa ko na imbis na prioritize natin yung pamilya natin, pina-prioritize natin yung iglesia, which is mali. Kasi ang utos sa atin, anuhin natin yung pamilya natin sinupin natin which is hanggang nasa loob tayo, wala, para tayong robot. Pag sinabing ganito, stop na, wala na tayong freedom to choose, to think, to analyze, wala Ang nangyayari sa loob, wala na. Ano sila? Para silang robot na kung ano lang sabihin ni ganto, sabihin ni ganyan, wala. Gulo na. Nakakaawa, bro. Nakakaawa sila kasi merong mga lawyer, doktor, nurse, wala na. Yung critical thinking, wala na. Wala silang basta ang iniisip nila para sa Diyos. Mali. Mali po mga kapatid. Matuto tayong mag-analyze kung ito bang ginagawa natin tama na o mali. Kung sa tingin mong mali, kailangan po umano ka na. I-correct mo po. Hindi ka, sayang po ang pagpapagal nyo sa loob. Kung lahat ito walang patutunguhan, kundi, isipin nyo. Yung bang pagbablock sa mga exiter, tama? Yung bang pagka-curse sa mga exiter, tama? Yung paninira sa taong nakasama mo na alam mo namang hindi ganon, pinaniwalaan mo, tama po ba yun? Walang bearing. Basta importante yung critical thinking po. Yun lang ko bro, tsaka yung mga nagpo-post, karapatan nyo po yan. Karapatan nyong gawin yung gusto nyo. Mag-post kayo o hindi ko po kayo binabawalan kasi lahat po tayo may karapatan. Pero tanong nyo po sa sarili nyo, ugali po ba ng Kristiyano yan? Yan po ba yung tinuro sa atin sa loob na iglesia? Alis po natin yung lahat ng masakit, lahat ng mali. Kainin lang natin yung tama at magiging mabuti tayo. Yun lang po mga kapatid. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito. Brad CJ, salamat po sa inyo sa pag-unawa at mga kapatid sa araw yun po sa araw-araw po na ating paggawa. Sana po ma-realize natin na doon pa rin tayo sa tama. Wag po doon sa gusto niya o sa gusto nung ninuman. Salamat. May mga nagtatanong, si Spade, tinatanong niya kung saan ka raw lokal sa Pilipinas. Parang familiar ka raw sa kanya. Po bro, sa ang namin sa Bagong Bayan bro. Pero isang beses lang ako sumamba doon bro kasi meron akong experience doon bro na sabi ko, bro, meron kasi nangangailangan ng tulong. Pwede ba natin tulungan to? Bro, alam mo sabi sa akin ng lokal, tinulungan na namin yan umaasa na lang ganto ganyan. Na-disappoint ako. Sabi ko, ganito ba ang MCGI? Di ba ang sabi sa atin, lahat na nangangailangan, whether you're nasa loob o nasa labas, kailangan tulungan natin. Pala bro, na-discover ko, yung mismong nasa loob, hindi may limitation. Bro, pangkain lang dito sa lokal hindi na pwede, sabi ko. Kako, hindi ko na hindi ko na bahala na kayo kako. Meron din nagtanong may nagtanong din sa YouTube. Saan lokal po kayo, Brad Wally? Ako po galing po sa Dallas. Bro, yan? Houston na po, bro. Houston daw. Si Julius Legaspi, yun ang pangalan niya dun sa YouTube
Baka po ano bro, closet yan. Kasi nabalitaan ko bro, marami ng ano marami ng closet diyan saka hindi umaatin sa Dallas. Kaya ito pa bro, yung huling balita ko, yung lokal yata dito sa Houston ililipat sa Dallas. Kasi nga ano, 20% na lang ng abulo yan o 30% nag-aabuloy. Kasi ano, wala na eh. Yung dalawang lokal dito, hindi na nila ma-maintain eh. Dahil ano, mayroong mga umaattend, mga anak na lang, yung iba, nagsusum. Ako basta ang masasabi ko ang the best weapon na ma-advise ko sa inyo is panalangin natin na magising sila, matauhan sila. Pero i-curse natin sila, hindi po. Tsaka ako, bro, hindi ko kina-curse na may mangyari sa KNP o kay Brad Daniel. Hindi po. Wala akong pakialam sa kanila, bro. Ang sa akin, magising lang po yung mga kapatid natin na niloloko nila. Yun lang po. Kung babaksak sila, salamat sa Diyos kung papaluin sila. Yun lang. Pero para ipagdasal sila na magkasakit, hindi po. Hindi po natin ugali yan. Ang ipagdasal natin, matauhan yung mga nasa loob, at maakay nila yung mga kapamilya nila na lumabas. Kasi sayang po yung effort nila, bro. Sa totoo lang, sayang. Nagdo-12 oras ka sa isang linggo, wala ka ng panahon sa pamilya mo. Ngayon po, salamat sa Panginoon dahil ano, yung bonding ba ng family, nandun yung bonding ng family. Tsaka huwag kayong matakot mga kapatid dahil nakaukit na sa puso natin yung utos ng Panginoon. Basta huwag kayong matakot na magkamali kasi tao lang po tayo. Huwag kayong mag-worry na sana kami pupunta kung lalabas kami. Huwag po. Basta lahat ng gagawin natin, ihabilin natin sa Panginoon. Sa tunay na Panginoon na hindi nangangailangan ng maraming pera, maraming patarget, na nakatulad na nasa loob. Kapatid na ano. Yun. Salamat po sa inyong oras, Brad Wally. Salamat po sa Diyos, bro. Ayan, mga kapatid, yan yung yan ang isang example. Mga nandiyan pa sa loob ng MCGI, yan ba ang masamang tao? Huwag na nag-exit, masama na. Marami pa kayo maririnig sa mga susunod kung ipahintulot ng Panginoon. Brad Wally, salamat ulit sa oras mo. Opo, bro, salamat po sa Diyos. Ay, tsaka bro, ano po, pahabol ko lang. Bro, meron tayong mga kapatid. Mga kapatid, pakiusap po kung meron pong nangangailangan ng spiritual o emotional kasi merong kapatid sa akin nag-message. Ano siya, 1 taon pa lang pa siya, bro, sa MCGI. Exit na agad siya kasi ano siya sa Russia yata o Germany. Ano siya hindi ko sabihin yung pangalan, bro. Nire-racist siya. Kasi sabi ko, bro, exiter po ako, baka po ma-red flag kayo. Sabi niya, bro, huwag kang mag-alala, umalis na ako. Sabi ko, kamusta naman po ang lokal dyan? Ang sabi niya, bro, sa totoo lang, ang lokal dito, walang pakialam sa amin, kundi abuloy namin. Sabi ko, pagdasal mo na lang, bro. Wala tayo, basta yung may tutulong ko lang, bro, sa iyo. Ipagdadasal kita, tapos maging maayos yung trabaho mo. Kasi bro, malaking bagay yung ma-comfort lang natin yung mga OFW o mga kapatid natin na nag-iisa dun sa mga bansa. I-insist lang natin na wag siyang mawalan ng pag-asa. Laging manalangin sa Panginoon. At the same time, isa lang kakapitan natin ng Panginoon hindi yung sino man. Yun lang, kung mayroon sa inyo mag-message, tulungan nyo po spiritually, palakasin natin ang loob kasi nasa malayong lugar siya. At the same time, hindi tayo makakatulong basta ang natin, palakasin natin ang loob niya para matapos niya yung mga gampanin niya. Kasi bro, nire-racist siya doon ang dami boss niya, yung supervisor niya. Sabi ko, bro, ganito gawin mo. Pag may plan A ka, may plan B. Ngayon, pag hindi umano yung plan B mo, doon ka na sa plan, sa last choice. Kaso, expect mo yung outcome nun. Whether matanggal ka o mag-resign ka. Yun lang ang pagpipilian mo. Pero
hanggang makakapagtiis ka, pagtiisan mo. Kasi that's the only way na matatapos mo yung yung kontrata mo. Yun lang po, bro. Maraming salamat po sa Diyos. At mga kapatid, ingatan po tayo lahat. Maghari po sana ang pag-ibig at kapayapaan lagi sa puso natin. Huwag po galit. Huwag po tayong mag-spread ng hate sa mga kapatid. See to it po hindi tayo trigger ng masamang puso sa kapatid. Very well said. Salamat po, Brad Wally. Salamat po sa oras nyo. Salamat po. Apo.